Sa gitna naman ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, isinusulong ngayon ang isang science-based solution sa pamamagitan ng pag-update sa Metro Manila Drainage Master Plan. Lain itong magkaroon ng iisang gabay sa pagpapatayo at pagpupondo ng mga flood mitigation project. Nasa linya ng telepono si Eugene Fernandez para sa detalye. Eugene? Yes, Greg. Dahil nga sa mga nangyaring pagbaha, dulot ng bagsik ng habagat, science-based solution ang isinusulong ngayon upang masolusyonan ang problema ng pagbaha sa Metro Manila. Maraming aspeto ang dapat daw tingnan para masolusyonan ng pagbaha mula sa mga basura hanggang sa mga drainage at waterways. Kaya naman isa sa nakikitang paraan ay ang pag-update sa Metro Manila Drainage Master Plan kung saan magiging isang basehan sa pagpupondo at pagtatayo ng flood mitigation project sa Metro Manila. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, sa pamamagitan nito ay maiiwasan na ang basta-bastang pagtatayo ng flood control infrastructure kung saan kagaya na nangyari dati. Sa kasalukuyan, hindi ito kasama sa 2027 National Expenditure Program. Gayunpaman, ayon kay Congressman Yamsuan, kanilang titignan kung paano mapupondohan ang master plan at maging siya ay naniniwala sa kahalagahan nito. Nakita natin yung naging problema. Nung kiniliit yung budget, wala pa tong nangyaring to. Hindi pa natin nakita tong nangyari. So, pwede kang mag-adjust, pwede kang mag-amend based dun sa pangangailangan ng bansa natin. Kahapon ayon kay MMDA Chairman Don Artes, sila ay mag-estima ng budget na ipapasa sa DPWH para dito. Greg, bukod dito pinag-usapan din yung tungkol sa basura kung saan binigyan din yung responsibilidad ng mga mamamayan upang maiwasan ang pagbaha na dulot nga ng mga basura. Greg.